Isa na namang kagaguhan ito ni Saldico. Tingnan mo, gumawa ng kalsada, flood control project, at doon sa resort pa nila. Anong klase itong kunang nangyari sa bayan natin? Tapos hindi na bumabalik ng Pilipinas, ayaw nang bumalik. Nag-resign pa sa pagka-congressman. Matindi talaga ito. Ay, bayan ko, ito ng karumal-dumal na to, hindi man lang pinoprotektahan pa ni Lacson. Tinigil ang Senate investigation para hindi maimbestigahan si Saldico at si Romualdez. Ano bang klase Lacson? Halata na po kayo, Ping Lacson. Halata kayo dalawa ni Tito Soto. Si Tito Soto ay kumparing buo ni Romualdez sa kasal ni Anjo Ataydi at saka ni Ataydi at ni Maine Mendoza. So ano po itong ginagawa ninyo? This is another unforgivable act. Gagawa ka ng project. O tingnan mo, papakita ko sa inyo kung ano mga ginagawa ng mga ito. Kabulastugan talaga to. Ito po yan. Ay, nako. Pakinggan ninyo yung documentary ito. Binaybay ng aming team ang ginagawang coastal road ng Barangay Alimsog. Putol na siya, yung kalsada, no? Dito naabutan nila ang mga truck na may nakasulat na High Tone Construction Company. Meron ding Ang High Tone Construction Company, pag-aari po yan sa on paper, sa pangalan, kay Christopher Kitoko, kapatid ni Saldico. maliit na field office ang DPWH. Walang tao. Walang masyadong mga kabahayan at sasakyan sa lugar. Pero ang kalsada, 2 lanes at kompleto pa ang street lights. Matapos ang ilang minuto, narating ng aming team ang dulo ng kalsada kung saan naroon ang isang maliit na rest house. Sa hindi kalayuan, may isang yate na nakadaong sa isang sementadong pantalan. Ayon sa caretaker, ang rest house daw na ito at yate pagmamay-ari ni Greg de la Cruz na dati raw personal assistant ni Congressman Zaldico. Kung titingnan mo, may vested interest using the people's money to benefit not really the people. Lalong-lalo na kung ang contractor ay yung firm mo rin. Tatanong ang mga tao, bakit daw doon? Wala naman na magkinabang doon, walang dadaan. Ano daw yun? For private, personal use. Nandito, maraming nangangailangan. Hanggang sa binubuo ang ulat na ito, patuloy naming sinubukang kuhanan ng pahayag ang kampo ng mga ko, pati na si Greg de la Cruz, pero wala silang tugon. Magandang araw sa lahat ng tropa ko sa buong Pilipinas at sa buong... Ulitin. Binaybay ng aming team ang ginagawang coastal road ng Barangay Alimsog. Putol na siya, yung kalsada, no? Dito naabutan nila ang mga truck na may nakasulat na High Tone Construction Company. Meron ding maliit na field office ang DPWH. Walang tao. Walang masyadong mga kabahayan at sasakyan sa lugar. Pero ang kalsada, 2 lanes at kompleto pa ang street lights. Matapos ang ilang minuto, narating ng aming team ang dulo ng kalsada kung saan naroon ang isang maliit na rest house. Sa hindi kalayuan, may isang yate na nakadaong sa isang sementadong pantalan. Ayon sa caretaker, ang rest house daw na ito at yate pagmamay-ari ni Greg de la Cruz na dati raw personal assistant ni Congressman Zaldico. Kung titingnan mo, may vested interest using the people's money to benefit not really the people. Lalong-lalo na kung ang contractor ay yung firm mo rin. Tatanong ang mga tao, bakit daw doon? Wala naman na magkinabang doon, walang dadaan. Ano daw yun? For private, personal use. Nandito, maraming nangangailangan. Hanggang sa binubuo ang ulat na ito, patuloy naming sinubukang kuhanan ng pahayag ang kampo ng mga ko, pati na si Greg de la Cruz, pero wala silang tugon. Okay. So, ladies and gentlemen, buong mundo. And for today's video, itutour ko po kayo doon.
Ang pag-usapan natin, Doon sa Pier 5 kung saan may mga bagong barko. Sir, alam niyo po ba ang ibig sabihin Binaybay ng aming team ang ginagawang coastal road ng Barangay Alimsog. okay. So, i-out na muna natin yan. ng BRP? Putol Out muna natin yan para hindi naman ano. So, ngayon, very clear po ang talagang pangbababoy sa pera ng Pilipinas at Pilipino. Napapataod mo ba ito? Lumalabas po na kapag proyekto na pang pribado nila ay nagawa. Pero pag ang proyekto para po sa tao ay hindi nagagawa. Kung nagagawa man, ay hindi kompleto o mababa ang kalidad. Yan po ang marka ng presidency ni Bongbong Marcos. Hindi ako maniniwala na pinayagan ni Bongbong Marcos na mangyari yan. Bakit naman? Pagpaliwanag mga ito, BBM, si Kiko Barsaga, ako, lahat kumbinsido na po kami na there is a need to stage people power. Tanggalin kayo lahat dyan mula presidente, vice president, mga senador, mga congressmen, lahat kayo tatanggalin. At in the meantime, upo muna na pansamantalang presidente ang Chief Justice ng Supreme Court. At magkaroon tayo ng tinatawag na emergency election para iboto muna lahat bago. At magkaroon ng bagong konstitusyon. At palitan at lahat ng mga pagkukulang sa konstitusyon natin ngayon ay pupunuan. Ilagay na natin ang kahulugan kung anong ibig sabihin ng tinatawag na political dynasty. At gusto ko mangyari na ilagay na ang mga tao mismo ang magdidesisyon sa bawat kaso sa korte. Hindi na pwede yung judge lang ang magdesisyon kasi ugat po ito ng kawalang katarungan na mangyayari. Kasi ang mga judge po natin ay madali pong susian, madaling bayaran at madaling takutin. Diyos ko, if I only have my way, kung may paraan lang ako, ay sabay-sabayin ko patayin lahat ng mga opisyal natin. At kung wala na, mag-special election at dapat i-declare na vacant ang lahat at saka lahat ng pwesto, i-declare vacant at saka i-declare na rin na temporarily walang epekto ang 1987 Constitution. Na provisional lang muna ang kanyang effectivity at maggagawa ng bagong constitution na specific order, maglagay lang definition sa tinatawag na political dynasty at babaguhin natin ng konti yung tinatawag na Section 1, Article 3 ng Constitution, yung Bill of Rights na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without the judgment by the fellow Filipinos o by the fellow peers. Ganon, para jury trial na tayo lahat-lahat. At saka pag ganito, wala sa kamay ng single tao. The one thing that kills our nation is when the discretion is placed in the hands of a few, one or a few people only. Kaya discretion sa pag-aproba ng budget. Nakalagay, maraming congressmen pero hawak ang maraming congressmen kaya nakalagay lang sa small committee. Pagkatapos, mag-usap-usap sa Bicameral Conference Committee, yung lahat ng membro ng Bicameral Committee ay papicture na lang sila. Hindi nila alam kung anong nangyayari. So, that is virtually placing the power to decide in the hands of only one or a few persons. So, ngayon, ang nagdesisyon lang dyan, si Romualdez, si Asaldico, si kasama na dyan, siyempre, nagpagamit din si Chis Escudero, si Grispo, kasi sila yung tinatawag na chairman siya ng Finance Committee ng Senado. At lahat ng membro ng Bicameral Conference Committee, kasama na po si Risa Hontiveros. Inaprubahan niya. Pero alam naman niya na walang blanco yung Bicameral Conference Committee report.
Tapos, panindigan niya na meron, walang blanco. Imposible naman. Kaya pala, marami pala siyang, may 3 billion pala siya na insertion na budget sa kanyang sarili. Kabastos to. Magkukunari, magmamalinis-malinis ka pa. Ay, sus. Tapos, kunwari, hindi ka pipirma, alam mo naman maaprubahan yan. Kaya, kahit hindi mo pirmahan, maaprubahan, ang mga insertion mo sa budget, ay madadamay, maaprubahan din. Style mo talaga, bulok. Pagkatapos, sabihin niya ko, ay, wala daw siya insertion. You are wrong there. Risa Tuberos. Do not fool the people. I-expose ka namin sa ganong sitwasyon. No? Actually, lahat kayo, nakipagkutsaba ka kay Romualdez. Hindi sana mangyari yung ginagawa ni Romualdez, ni si Saldico, kung ikaw, Risa Tuberos, ay kayo ni Coco Pimentel, ay nakipaglaban kayo. Bisto mo sila sa publiko. Bakit hindi nyo nabisto? Kasi mayroon pala kayo. Hindi pwede yung nag-vote lang kayo ng no. Kunwari lang yung vote na no kasi alam nyo naman maaprubahan. Style mo. Bakit mo sinabi na walang blanco? Totoo naman may blanco. Grabe kayo. Anong katwiran mo para sabihin mo may blanco? Kahit sabihin mo bumunto ka ng no, kahit sabihin mo hindi ka pumirma doon, hindi na kailangan na pirma mo kasi approved na eh. Pag-ratify ng Bicameral Conference Committee report, bulag kayo lahat, umuol na kayo lahat. Sa bulong-bulungan lang, meron na kayo doon, ibuton lang, meron na tayo doon lahat. O, tama naman si Lacson pagsabi na lahat kayo meron. O, akala ko wala si Risa. Tama si Lacson na meron pala kayo insertion. O, paano kayo niyan? Humiwalay ka ba sa majority, Risa? Kasi nabisto ka na. O, ito tingnan nyo nangyari ng project ni Kito ko at saka ni Saldico. Gumawa ng flood control projects para sa kanilang private resort. Putang ina. Ano ba yan? Kakaasar. Ano gagawin natin ito ngayon? Pupuntahan ba natin yan? Hanapin natin kung saan yan? Pagbubunutin natin? Sige, ano na lang, makahiblad naman lang tayo dito. Si Edmond Bornasal Beltran, totokausin kaya natin ito. Husto gid ina, doktor, attorney, engineer po ang imo gina panghambal nga kagaguhan ni Saldico sa resort. Sa resort nila napunta ang pera. Sana sa flood control sana. Si Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Mr. Assessor, how will you assess now the situation na magkaroon ng flood control project papunta sa private resort? How much is the value of the private resort? Siyempre magtaas kasi may kalsada. Violet Brown, good afternoon po. Dave Dambreki. Hello po, attorney. Really assist you. So, yan po ang ating napapala dito dahil hindi tayo, mahilig lang tayo, mababa ang loob natin. Madali tayo mapagbigay. O ano yan? Saan ang mas matindi, ang mas masama? Yung pamamatay ni Duterte o yung pamamatay ng pera natin na ginagamit nila, kinamkam na nila, tapos kung gagawin man sa kanilang private resort mapupunta? Anong klase yan? Where are we? What are we people in power for kung hindi natin gagawin? People power na tayo. Let us dismantle the entire government. Ang problema kasi sa present setup natin, madali papasok ang mga sistema na masama. Judge. Ano sistema? Isang judge. Kung ibenta ka ng judge, may magagawa ka? Sasabihin na tama ang judgment niya? Tapos, gagawa ka na sa Nigan Bayan, 3 ang judge, mag-usap yung 3 judge. Wala ka na. Acquitted si Bong Revilla. Acquitted si Bijinggoy. Acquitted si Enrile. Yung Supreme Court niya dati. Malay mo, marami akong naririnig. Kailangan na babaguhin natin yung sistema. Give back the power to judge in the hands of the people. Give that to the people.
There are only three kinds of powers in any government in the world. The power to make laws, number one. The power to implement the laws, number two. And the power to judge if there are conflicts in the laws. At lahat yan, sa populist government, sa democratic government, it is always declared. It is even declared in Section 1 of our Article 2 of our Constitution that states that the Philippines is a republican and democratic state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ano ngayon ang gagawin natin? Akala ko ba ang lahat ng government authority nasa kahawak nating kamay? Bakit pabayaan natin ng ganon? May God. Gusto ko ikumpara. Alin ang mas masama? Pagpatay ni Duterte o yung paggawa ng gano'n na kinakain ng pera natin? Let us not be dumb. Ang masama sa atin, nagtao-tao tayo, maging loyalista, nagiging kontratista. Dahil galit ka kay Duterte, anti-Duterte ka na. Lahat na sasabihin na kagalingan para pabor ng batas kay Duterte, galit ka. Napupuno na, pag nanakaw dito, galit, pinupuri niya pa rin si BBM, si Romualdez, saka si Saldico. Ikaw, Trillanes, bakit hindi mo kinikriticize yan? Tapos, para palusot mo, nag-umpisa sa pa kay Duterte, gago ka, bulok ka ng tao ka. What kind of people are we? Kung hindi natin kaya to, maraming salamat po. Ayoko na, parang na-high blood ako. Ay, Yupa Gusol, salamat po. Pastor Rodi Rabi. Fernando Rafael Fernandez Cuervo Sr. Ay, dapat jury system na tayo. Yan lang po ang solusyon. Kapag alam nila na hindi nila kaya bilhin ang desisyon ng korte, hindi po nila gagawin yan. Yan, matapang sila gumamit kasi bigyan lang na pera ang mga piskal. Bigyan lang pera ang judge. Ang kaso na yan, kulong siya. Reclusion perpetua yan kasi plunder yan. Saldi ko. Kito ko. Biro mo, pera ng gobyerno, paggawa mo ng project papunta sa iyong private resort. Tapos Edmond Burnasal, paki-share na lang. Cassandra Daisy, magandang gabi. Ngayon, for the last time, bago ako abalis, i-play ko muna ulit. Para lang sa mga huling nakaabot. I-play ko ulit para makita ninyo. Nakakasar talaga. Ito na siya. Binaybay ng aming team ang ginagawang coastal road ng Barangay Alimsog. Putol na siya, yung kalsada, no? Dito naabutan nila ang mga truck na may nakasulat na High Tone Construction Company. Meron ding maliit na field office ang DPWH. Walang tao. Walang masyadong mga kabahayan at sasakyan sa lugar. Pero ang kalsada, 2 lanes at kompleto pa ang street lights. Matapos ang ilang minuto, narating ng aming team ang dulo ng kalsada kung saan naroon ang isang maliit na rest house. Sa hindi kalayuan, may isang yate na nakadaong sa isang sementadong pantalan.
Ayon sa caretaker, ang rest house daw na ito at yate pagmamay-ari ni Greg de la Cruz na dati raw personal assistant ni Congressman Zaldico. Kung titingnan mo, may vested interest using the people's money to benefit not really the people. Lalong-lalo na kung ang contractor ay yung firm mo rin. Tatanong ang mga tao, bakit daw doon? Wala naman na magkinabang doon, walang dadaan. Ano daw yun? For private, personal use. Dito, maraming nangangailangan. Hanggang sa binubuo ang ulat na ito, patuloy naming sinubukang kuhanan ng pahayag ang kampo ng mga ko, pati na si Greg de la Cruz, pero wala silang tugon. So yan po, at least nakita na ninyo. Oh, tingnan nyo ah. So yan at least nakita na ninyo. Violet Brown, si Congressman Benji Agaraw po daw ng Laguna, isa tapat ng mansion niya ang flood control at hindi sa bandang Palengke at ng Santa Cruz, kaya ngayon bahang-baha pa. So Juan Filipinas, nangyari yan halos sa panahon ni Duterte ang pagpatay at flood corruption. Hindi po, wala po flood ka-control na corruption sa panahon ni Duterte. I'm sorry to tell you the truth. Wala pong nangyari flood control corruption sa panahon ni Duterte. Ikaw, Juan Twig, ang gimbento ka ng kwento. Panahon lang ni Marcos yan. Bakit? Kasi kukunti lang budget ni Duterte sa flood. Kay Noynoy, 50 billion, pinakahuli. Kay Duterte, 70. Sa 2022 lang umangat ng 128 billion. At pagkatapos, pagpasok ni Marcos, ang 128 billion naging 250. Dapat tanda mo yan, ikaw, Juan Pilipinas, ang ginagawa mo lang, nagpepedal ka ng mga kasinungalingan para lang ma-achieve mong agenda nimo kasi anti-Duterte ka lang. Ang bayan natin na pares lang kayo ng thinking ni Trillanes. Bakit mo isisi kay Duterte kung kahit na nag-umpisa kay Duterte, pinatuloy ni Marcos, si Marcos pa rin may kasalanan. Kabubuhan mga argumento at bakulom na mga o Joe Pagasol, ayaw kasi nila maniwala kay BP Sara. Ever since sinabi niya na kay Rizaldico at Martin ang pera sa bayan, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, que barbaridad. Que barbaridad, mi amigo. Joe Pau Gasol, wala, takot sila nung time ni PRRD. Wala, sa totoo lang, ang may pera lang noon, yung mga kaibigan ni Duterte na anak niya. At least 51 billion na project ni Pulong Duterte, ang ganda-ganda. Hindi pa nasisira kahit may baha. Joe Pagasol, sa time nga ni Marcos ng flood control, mali. Cassandra Daisy, puro ingot pa rin ang mga ibang Pilipino. Hoy, wala sa power si Duterte at si Marcos na may hawak ng pera natin. Loko-loko. Tumigil ka na nga. Tumahimik ka na dyan, Trillanes. Sino nagsweldo sa'yo? Sino ang nagbigay ng pamasahe mo dyan papunta sa Netherlands? Huwag mo sabihin sa akin na private money mo yun. Ang nabigay niya sigurado si Romualdez. Bakit hindi mo tinitira si Romualdez, si Saldico, at saka si BBM? Ang ginagawa mo, nagsasalita ka, binibli mo, nagsimula yan lahat sa panahon dito, Duterte. Gago! Gusto ko sampalin kita pag magkita ka. Hanggang dyan lang po tayo. Maraming salamat po. Pakishare lang ito para malaman ng lahat ko anong totoo.